Sa mga minamahal kong kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. 7 paraan na dapat po natin gawin sa ubong may bahid ng dugo. Sundan at tapusin ang video ito at sigurado ako alam niyo na ang gagawin niyo. Ako nga pala si Dr. Bernal, isa po akong medical practitioner na may halos 20 years ng experience sa panggagamot. Isa rin po akong negosyante at inyong kaibigan. Alam niyo mga kaibigan, nung ako ay nag-uumpisa pa lamang bilang isang doktor, ako po ay nag-espesyalista sa San Lazaro Hospital sa Maynila. At nung ako ay sumubok din na mag-internal medicine sa Batangas Regional Hospital sa Katagalugan, karamihan sa aking mga pasyente ay mga pasyente na may ubo na may kasamang bahid ng dugo. Minsan nga po, dugo na ho talaga ang lumalabas sa kanilang mga bibig. At minsan nga ho, pag medyo kinasawing palad, sa emergency room pa lamang ay binabawian na sila ng buhay. Sa kadahilanang nagbara yung mga namuong dugo sa kanilang lalamunan at nahirapan silang huminga at nauwi sa kanilang kaagarang kamatayan. Ito sana yung mga pagkakataon na dapat po sana naiwasan kung alam lang po nila ang kanilang gagawin. Kaya mula noon, minarapat po namin na turuan palalo ang aming mga pasyente. At napansin nga namin na nabawasan yung dalas ng pagkakaroon nila ng bahid ng dugo. Dahil po ito dun sa 7 paraan na pinaniniwalaan ko na dapat po natin gagawin. Ano-ano ang mga paraang yon? Kung tutusin, simple lang naman ho ang dapat po natin gawin. At hindi po siya mahirap tandaan. Gawa ng lahat sila nag-uumpisa sa letrang M. Unang M na dapat po natin tatandaan ay yung may init na pagkain. Alam ko ho, may hilig ho tayo sa may init na pagkain. Pero hindi ho talaga uubra yung sobrang init na pagkain at inumin sa pagkakataong ito. Ano pa ho yung pangalawang M? Yung pangalawang M ay maanghang. Kalimitan po sa atin, ang hilig po natin talaga sa maanghang. Hindi ho talaga po pwede sa pagkakataong ito. Pangatlong M ay yung maasim. Ang Pilipino ho ay sadyang mahilig ho sa maasim na pagkain. Pwede pong lumayo-layo muna tayo doon. Pang-apat na M ay yung magpausok. Alam ko naman ho, minsan kailangan natin magpausok, lalo na sa mga kaibigan natin na may mga, halimbawa, tuberculosis. Sila po ay nahihirapang huminga. Pero sa kasagsagan ng bahid ng dugo, hindi ho talaga uubra. Yung mga paninigarilyo, yung mga may hilig dyan sa manigarilyo, medyo lumayo-layo po muna tayo sa mga pagkakataong ito. Pang-5 M ay yung magpagod. Alam ko ho, kaibigan, masipag po kayo. Pero kailangan po natin magpahinga sa pagkakataong ito. Pang-6 na M ay yung mag-self-medicate. Ito po yung mga pag-iinom ng mga gamot, pagbili ng mga gamot na walang reseta ni doktor. Hindi ho talaga ubra sa pagkakataong ito. At ang pinakahuli, ito yung pinaka-importante sa lahat, ay yung magpakonsulta sa pinakamalapit na mga klinika or kung hindi man, sa pinakamalapit na local health center sa ating lugar. Ito yung mga 7 paraan na dapat ho ginagawa ho natin para maiwasan ang mga nagbabadyang kapahamakan. Ngayon, doon naman sa nagtatanong kanina, bakit mo nga ba ginagawa ang video ito? Simple lang ho. Simple lang kaibigan, gusto kitang tulungan. Mga pagkakataon na may gabay kita at may layo kita sa mga nagbabadyang kapahamakan. Doon naman sa mga minamahal kong viewers na may kahalintulad na nararamdaman, pwede po kayong pumunta sa aming mga klinika para sa payong medikal. Meron po tayong klinika sa Dalandanan. Meron din po sa Malanday, sa lungsod ng Valenzuela. Hanapin lang po ang JB Medical Clinic. Doon naman sa mga gustong tangkilikin ang aming mga pharmacy para sa mga gamot. Mga gamot na simpleng lunas sa inyong mga simpleng nararamdaman habang hindi pa kayo nakakapagpatingin kay doktor. Or kung nagpatingin man po kayo kay doktor, punta na po kayo sa pinakamalapit na pharmacy ni Doc sa inyong lugar. Doon naman sa mga kaibigan ko na sinamahan ako hanggang sa dulo ng video ito, binabati kita kaibigan, porsigido ka talagang matuto. At kung ikaw naman po ay natuwa, pwede mong i-share, i-like, o pwede ka rin mag-comment sa ibaba para po masagot yung mga katanungan nyo po. At kung maaari, pwede mo rin i-subscribe para po ma-notify kayo sa susunod pa nating mga videos. Ako nga po ulit, si Dr. Bernal, nag-iiwan ng katagang, ang kalusugan ay walang silbi pag tayo po ay salat sa kaalaman.